Naisip mo na ba na ang perang buong sigasig mong hinahabol ay maaaring dumadaloy na pala sa'yo habang ikaw ay natutulog? Tila katawa-tawa, hindi ba? Ngunit paano kung sabihin kong ang humahadlang sa'yo para yumaman ay hindi kakulangan ng trabaho, kundi ang labis nito? Posibleng maakit ang kayamanan habang ikaw ay natutulog. At hindi ako nagsasalita tungkol sa mahika o walang laman na pangako. Ang tinutukoy ko ay isang napakalalim na pagbabago sa pag-iisip na ang iyong isip na walang malay ay magsisimulang gumana para sa iyo, kahit na ikaw ay nagpapahinga. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buhay na naniniwala na ang pera ay nagmumula sa matinding pagtatrabaho. Ngunit ang kayamanan ay hindi nagmumula sa pawis. Nagmumula ito sa kamalayan. At lahat ay nagbabago kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa pera, sa trabaho, at sa iyong sarili. Sa loob ng maraming taon, nabihag ako sa isang maling akala na halos lahat ay pinaniniwalaan na ang tagumpay ay isang gantimpala na katumbas ng pisikal na paggawa. Tunay kong inakala na mas maraming oras akong nagtrabaho, mas marami akong ipinawis, mas malapit ako sa kayamanan. Ito ay isang nakakapagod na siklo dahil habang mas pinipilit ko ang sarili ko, mas nararamdaman kong pagod at bigo. Gigising ako ng maaga, gagawin ang ipinag-uutos sa akin, susundin ang lahat ng patakaran, at gayunpaman, hindi pa rin sapat ang pera. Marahil ay naramdaman mo rin yon, ang pakiramdam na patuloy na tumatakbo, ngunit hindi naman talaga umuusad. Naaalala ko ang mga gabing umuwi ako na punong-puno ng uling, lubos na pagod mula sa aking trabaho bilang bumbero, at nagtataka ako kung ano ang mali sa akin. Nakita ko ang mga taong tila mas kaunti ang trabaho, ngunit umunlad naman. Lubos akong nalito niyan. Noon, sa isang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, nagsimula akong magtanong, paano kung ang problema ay hindi ang trabaho mismo, kundi kung paano ko ito iniisip? Ang tanong na iyon ang unang sinag ng kamalayan na nagpabalik sa akin mula sa autopilot. Dahil, sa kaibuturan, karamihan sa mga tao ay hindi nagtatrabaho para yumaman, nagtatrabaho sila para mabuhay. At hanggat nagtatrabaho ka lang para mabayaran ang mga bayarin, hindi ka magkakaroon ng sapat na lakas ng isip para lumikha ng isang bagay na mas malaki. Ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay ay ang paniniwala na ang pagpupursigi at ang resulta ay palaging nasa isang direksyon. Maaari akong magtrabaho ng 12 oras sa isang nakakapagod na shift, at ang pinakamaraming matatanggap ko ay isang sweldo na halos hindi sapat sa aking mga gastusin. Ngunit nang simulang kong obserbahan ang mga tunay na mayayamang tao, napansin ko ang isang pattern, hindi sila mas naghihirap, mas matalino silang mag-isip. Idinirekta nila ang kanilang pag-isip sa layunin, hindi sa takot. Nagpamulat ito sa akin na ang kayamanan ay hindi nagmumula sa kung gaano karami ang iyong ginagawa, kundi sa kung paano ka mag-isip habang ginagawa mo ito. Dalawang lalaki ay maaaring nasa isang posisyon, kumikita ng parehong sweldo, ngunit nabubuhay sa ganap na magkaibang kapalaran. Ang isa ay nakatuon sa mga utang, ang isa naman ay sa mga oportunidad. Ang isa ay naglilimita sa sarili sa routine, ang isa naman ay naghahanap ng mga malikhaing solusyon. Hindi kinikilala ng pera kung sino ang mas nagtatrabaho, kinikilala nito kung sino ang nakikiayon sa kasaganaan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpupursigi at paglikha. Habang ang pagpupursigi ay kumakain ng enerhiya, ang paglikha ay lumilikha ng enerhiya. Ako mismo ay nagugol ng mga taon sa paniniwala na ang kayamanan ay isang pribilehyo na para lang sa ilan. Nakita ko ang sarili ko bilang maliit, limitado, walang pinag-aralan, walang kinabukasan. Ngunit ang totoo, ang isip ng tao ang pinakamakapangyarihang pabrika sa mundo. At ginagamit ko ang akin upang lumikha ng kakulangan. Sa bawat pag-isip ng hindi ko kaya, masyadong mahirap, hindi ko kailanman makakamit ito, ay nagtatayo ako ng mga di nakikitang pader sa paligid ng aking mga posibilidad. Napagtanto ko lang ito nang simulang kong obserbahan kung ano ang nangyayari sa loob ko, hindi sa labas. Kakaiba kung paano ipinagmamalaki ng karamihan sa mga tao ang pagtatrabaho ng husto. Dati buong pagmamalaki ko rin itong sinasabi. Ngunit ngayon, nauunawaan ko na ang pagtatrabaho ng husto ay isa sa pinakamapanganib na alamat na umiiral. Dahil, nang hindi sinasadya, lumilikha ito ng paniniwala na ang kasaganaan ay dumarating lamang kasama ng paghihirap. At ang paghihirap ay nagiging adiksyon. Nagsisimula kang mag-isip na kung ang isang bagay ay madaling dumadaloy, may mali. Ito ang kulungan ng isip na pumipigil sa milyon-milyong tao na umunlad.
Kinailangan kong lubos na malugmok sa emosyonal na paraan upang maunawaan na hindi ginagantimpalaan ng pera ang sakripisyo, ginagantimpalaan nito ang kalinawan. Ang universo ay hindi tumutugon sa pagod, tumutugon ito sa enerhiya. At ang enerhiya ay nagmumula sa pag-iisip, hindi sa pisikal na paggawa. Nang maunawaan ko ito, nagsimulang magbago ang aking buhay. Doon ko napagpasyahang gamitin ang aking isip bilang kasangkapan at hindi bilang imbakan ng mga alalahanin. Naaalala ko ang isang araw na umupo ako na may blankong papel at isinulat sa itaas, bakit ba ako mahirap pa rin? At ang sagot ay tumama sa akin na parang isang paghahayag dahil nag-isip ako bilang isang mahirap na tao. Iniisip ko ang kakulangan, iniisip ko ang mga bayarin, iniisip ko ang mga utang. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na ililipat ko ang aking focus. Nagsimula akong mag-isip ng mga solusyon, hindi ng mga problema. Nagsimula akong makakita ng mga posibilidad, hindi ng mga hadlang. At doon nagsimula ang daloy. Ang pera ay enerhiya, at ang enerhiya ay hindi naakit ng lakas, naakit ito ng pagkakaisa. Kapag binago mo ang iniisip mo tungkol sa pera, nagbabago kung paano ito lumilitaw. Nang tumigil ako sa paghabol dito, nagsimula itong lumapit sa akin. Tila mahika, ngunit ito ay isang natural na batas. Kung ano ang hinahabol mo, lumalayo, kung ano ang inaakit mo, umaagos. Ang pinakadakilang pagbabagong maaaring maranasan ng isang tao ay ang pag-unawa na ang isip ang tunay na pinagtatrabahuhan. Lahat ng nakikita mo sa labas ay nagsimula sa imahinasyon ng isang tao. Bawat yaman, bawat imperyo, bawat imbensyon ay ipinanganak mula sa isang ideya. At ang mga ideya ay hindi nagmumula sa pagod, nagmumula ang mga ito sa katahimikan. Sa makatuwid, habang mas nagmamadali ka, mas hindi mo naririnig ang iyong sariling panloob na karunungan. Ngayon, nililingon ko ang nakaraan at napagtanto, kung ang pisikal na paggawa ang daan tungo sa kayamanan, ang manggagawa ay isang bilyonaryo. Kung ang sakripisyo ang sukat ng tagumpay, ang mga pagod na tao ang magiging pinakamayaman. Ngunit hindi ganoon gumagana. Ang tagumpay ay nasa isip, ito'y may enerhiya, ito'y isang panloob na desisyon. Hindi mo kailangang magtrabaho ng higit, kailangan mong mas maging nakaayon. Dahil ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng iyong pinaniniwalaang posible. Kaya, kung may isang bagay akong buong puso na nais mong maunawaan, ito ay, ang iyong halaga ay wala sa kung gaano karami ang ginagawa mo, kundi sa kung gaano ka nagigising. Kapag binago mo ang iyong pananaw, lahat ay nagbabago. Ang isip ang tunay na paggawaan ng kayamanan. At kung matututunan mong gamitin ito, hindi mo na kailangang habulin ang pera, ito na ang hahabol sa iyo. Kapag nililingon ko ang nakaraan at inaalala ang panahong iyon, halos imposibleng hindi maramdaman ang epekto ng nag-iisang sandali na iyon kung saan nagsimulang magbago ang lahat. Nawawala ako, bigo, at nakakulong sa isang routine na umuubos ng lahat ng aking enerhiya. Nagtatrabaho ako sa kagawaran ng bombero ng Toronto. Napakaliit ng aking kinikita, malaki ang aking utang, at buong puso akong naniniwala na ang buhay na iyon ang pinakamataas na mararating ko. Wala akong plano, walang direksyon, tanging pagsubok lamang upang mabuhay. Hanggang sa araw na pumasok sa buhay ko ang isang lalaking nagngangalang Raymond Douglas Stanford at, sa isang simpleng kilos, lubos na binago ang takbo ng aking kwento. Inabutan niya ako ng isang libro. Isang nag-iisang libro, Think and Grow Rich, ni Napoleon Hill. Wala akong ideya na ang mga pahinang iyon ay naglalaman ng mapa tungo sa kalayaan na hindi ko alam na hinahanap ko. Nang una kong buksan ang librong iyon, hindi ko naintindihan ang lahat. Ngunit may nagising sa loob ko. Para itong isang tahimik na boses na nagsabi, ikaw ay nilikha para sa higit pa rito. At sa sandaling iyon, nagsimula kong matanto kung paano ako nasanay na maniwala sa mga limitasyon na hindi naman talaga sa akin. Lumaki ako na naririnig na ang tagumpay ay pribilehiyo ng mga edukado, ng mga mapalad, ng mga ipinanganak sa tamang lugar. At ako, na walang diploma, walang koneksyon, at walang pag-asa, ay tinanggap ang ideyang ito bilang ganap na katotohanan. Hanggang sa napagtanto ko na ang nakakulong sa akin, ay hindi kakulangan ng oportunidad, ito ang larawan ko sa sarili ko. Binasa ko ang bawat kabanata ng libro ni Hill at tinanong ko ang sarili ko, paano kung tama siya? Paano kung ang pag-isip ay tunay na makapagpapabago ng realidad? Ang maliit, halos mahiyain na pagdududang iyon ay sapat na upang makagawa ng bitak kung saan pumasok ang liwanag. Nagpasya akong subukan ito. Nagsimula akong ilarawan ang sarili na mayaman, may kakayahan, malaya.
Ginawa ko ito kahit hindi pa lubos na pinaniniwalaan. Sa una, tila kalokohan. Ngunit may nagsimulang mangyari, nagbago ang aking pag-ugali. Nagsimula akong kumilos ng may higit na layunin upang makakita ng mga solusyon kung saan dati mga hadlang lamang ang nakikita ko. Ang pagbabago ay panloob, tahimik, ngunit ang mga resulta ay agad na naging nakikita. Di nagtagal, umalis ako sa kagawaran ng bombero. Marami ang tumawag sa akin na baliw. Sabi nila ay sinasayang ko ang tanging seguridad na mayroon ako. Ngunit naunawaan ko na ang isang bagay na hindi pa nila alam, ang tunay na seguridad ay wala sa nakapirming sahod, ito ay nasa isang matatag na pag-isip, ang paniniwala na kaya mong likhain ang iyong sariling kapalaran. At sa paniniwalang iyon ko binuksan ang aking unang kumpanya ng paglilinis. Wala akong kaalaman sa negosyo, walang puhunan, walang detalyadong plano. Mayroon lamang akong ideya at malinaw na pananaw sa kung ano ang gusto ko. Sa aking unang taon, kumita ako ng mahigit $100,000. $100,000. Maaaring tila isang numero lang ito, ngunit para sa isang taong nabubuhay sa baon sa utang, ito ang simbolo ng isang bagong realidad. Ang pinakamamangha ay hindi ang pera mismo, kundi ang kinakatawan nito, patunay na ang isip ang tanging walang hanggang pag-aari na mayroon tayo. Hindi ko binago ang aking katawan, hindi ko binago ang mga lungsod, hindi ko binago ang aking kapalaran, binago ko ang aking kamalayan. At marahil ang pinakamakapangyarihang aral mula sa buong karanasang ito ay ang pagkaunawa na ang universo ay laging tumutugon sa intensyon. Kapag nagpasya ka ng may paninindigan, ang mga sitwasyon ay nagsisimulang ayusin ang sarili upang gawing posible ang dating tila imposible. Lumalabas ang tamang tao, lumilitaw ang tamang ideya, nagpapakita ang mga oportunidad. Tila ang mundo ay naghihintay lamang sa iyong utos upang kumilos. Ngayon, nauunawaan ko kung ano ang nangyari noon. Hindi lang ako nagbasa ng libro, binago ko ang pananaw kung paano ko tiningnan ang buhay. Hindi binigyan ako ni Raymond Stanford ng magic formula, binigyan niya ako ng susi. At ang susi na iyon ang nagbukas ng pinto sa aking sariling isip. Lahat ng nakamit ko simula noon ay nagmula sa paunang desisyong iyon na maniwala na kaya ko. Ikinukwento ko ito dahil gusto kong mapagtanto mo ang isang bagay, ang kapangyarihang magpabago na hinahanap mo ay wala sa labas mo. Naroon na ito, naghihintay na magpasya kang gamitin ito. Hindi mo kailangan ng bagong trabaho, mas maraming diploma, o swerte. Kailangan mo ng bagong paraan ng pag-isip. Ang parehong puwersang nagpalabas sa akin mula sa departamento ng bombero at nagtulak sa akin upang turuan ang milyon-milyong tao sa buong mundo tungkol sa kasaganahan. Ang pakikipagtagpo sa Stanford ang simula ng isang panloob na revolusyon. Iyon ang sandali kung saan tumigil ako sa pagiging biktima ng pagkakataon at naging lumikha ng sarili kong realidad. At masisiguro ko, kapag lumawak ang isip dahil sa isang bagong ideya, hindi na ito kailanman babalik sa dati nitong sukat. Kapag natuklasan mo ang kapangyarihan sa iyong kalooban, hindi mo na kailanman tatanggapin ang pamumuhay na limitado ng panlabas na mga bagay. Natutunan ko sa mahirap na paraan na ang focus ay hindi lang tungkol sa pagbibigay pansin, ito ang lente na bumabaluktot o nagpapalinaw sa buong pinansyal na realidad. Noong bawat barya ay binibilang ko, gigising ako at ang unang gagawin ko ay mag-isip tungkol sa mga bayarin, invoices, mga hulog na lumagpas na sa takdang petsa. Nang hindi ko namamalayan, sinasanay ko ang utak ko araw-araw na maghanap ng mas maraming bayarin. At sumunod ito. Ang isip ay lubhang tapat sa iyong focus na kung pakakainin mo ito ng kakulangan, gugulin nito ang buong araw sa pagkumpirma ng kakulangang iyon. Napansin mo ba yon? Binuksan mo ang iyong banking API para lang mag-check, at makalipas ang 5 minuto, pakiramdam mo'y mabigat ang iyong ulo, kapos ang iyong hininga, at ang tanging konklusyon ay, hindi ito magiging sapat. Hindi ba't nakakapagtaka kung paano tila inosente ang ritual na ito, ngunit inaagaw nito ang iyong pagkamalikhain, ang iyong tapang, at maging ang iyong kakayahang makakita ng mga oportunidad na nariyan lang, sa iyong tabi. Isang gabi, nagpasya akong harapin ito ng direkta. Umupo ako mag-isa, kumuha ng isang piraso ng papel, at isinulat ang lahat ng takot na pumipiga sa akin, utang sa credit card, upa, ang pakiramdam na ako ay nahuhuli sa buhay. Inilagay ko ang papel sa mesa, humakbang ako ng 2 hakbang paatras, at tinanong ang sarili ng isang simpleng tanong, nasa akin ba ang problema, sa loob ko o nasa papel na ito? Sa sandaling iyon, may nagbago. Lumipat ako mula sa papel ng biktima tungo sa papel ng tagamasid.
Kapag ang takot ay nasa loob ng iyong dibdib, pakiramdam mo'y walang katapusan. Kapag inilabas mo ito at tiningnan mula sa malayo, ito ay lumiit. Hindi ko nalutas ang mga utang ng gabing iyon, ngunit nabawi ko ang pinakamahalagang pag-aari, ang aking focus. At kasama nito, ang kakayahang mag-isip. Mula sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang maliit na ritual na nagpabago sa aking sitwasyon. Tuwing umaga, sa halip na buksan ang aking bank statement, bubuksan ko ang aking layunin. Kumuha ako ng card at isinulat ng buo ang gusto kong likhain. Gumagawa ako ng kita sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang, kayang palawakin, at nagpapabuti ng buhay ng mga tao. Babasahin ko ito ng mahina, hihinga, at magtatanong, ano ang susunod na maliit na hakbang na maglalapit sa pangarap na ito sa isang tao ngayon? Hindi ang perpektong plano, hindi kung paano yayaman sa Biyernes, kundi ang susunod na hakbang lamang. Ito ang nagtutuwid sa isip tulad ng isang inhinyero na nag-aayos ng direksyon ng isang laser. Ang kaunting paglihis sa pinagmulan, kahit ilang milimetro, ay lumilikha ng milya-milyang pagkakaiba sa patutunguhan. Hindi nakikita ang focus, ngunit nasusukat ito sa enerhiyang nararamdaman mo. Nang nakatuon ako sa utang, pakiramdam ko'y mabigat, mabagal, at nagkasala. Nang nagsimula akong mag-focus sa mga solusyon, nagbago ang aking katawan, mas malalim na paghinga, mas malinaw na desisyon, mas simple at mas magagawang ideya. Ganyan din ito sa lahat. Napansin mo ba na sa mga araw na magaan ang iyong pakiramdam, nalulutas mo ang mga bagay sa kalahating oras na dati kinakaladkad mo ng ilang linggo? Hindi ito swerte, ito ay focus na walang pagtutol. Nakikita ko ang dalawang tao na nagsisimula sa parehong lugar. Ang isa ay tinitingnan ang kanilang sahod at iniisip, hindi ito sapat. Ang isa naman ay tinitingnan ang parehong halaga at nagtatanong, ano ang magagawa ko dito? Ang isa ay nag-isip na tanggalin ang kape, ang isa naman ay nag-isip na lumikha ng paulit-ulit na halaga. Isang serbisyo na maaaring ibenta ng maraming beses, isang digital na produkto, isang proseso na nagtitipid ng oras ng ibang tao. Ang una ay nagpaparami ng takot, ang pangalawa ay nagpaparami ng mga posibilidad. Alin sa dalawa sa palagay mo, sa loob ng 12 buwan, ang lumipat sa ibang antas ng kita? Hindi ito tungkol sa pagiging optimistiko, ito ay tungkol sa pagdirekta ng iyong atensyon sa kung ano ang lumalago kapag tinitingnan mo. Gusto kong gawin ang isang simpleng pagsusuri sa realidad. Kunin ang huling pag-aalala na nagpapahirap sa iyo sa gabi at itanong, ano, eksakto, ang nasa ilalim ng aking kontrol sa susunod na 20 minuto? Kung ang sagot ay wala, lumipat ng problema, mag-focus sa isang bagay na tumatanggap ng aksyon. Kung ang sagot ay mayroon, gawing maliit na deliverable ang bagay na yon ngayon, isang email na naipadala, isang sales page na nai-draft, 3 mensahe sa mga potensyal na kliyente, isang course module na nai-record, isang libreng konsultasyon na inaalok sa isang partikular na tao. Ang focus ay humihingi ng direksyon, hindi drama. Karamihan sa mga tao ay gumugugol ng oras sa pag-iisip tungkol sa hindi nila kayang galawin at nakakalimutang galawin ang nasa abot ng kanilang kamay. Pinalitan ko rin ang masamang tanong ng magandang tanong. Ang masamang tanong ay nagpapapinsala sa iyo, bakit napakahirap? Paano kung hindi ito gumana? Ang magandang tanong ay naglalagay sa iyo sa laro, paano ko matutulungan ang mas maraming tao nang hindi dinadagdagan ang aking mga oras? Anong bahagi ng aking kaalaman ang maaaring maging isang bagay na nagbebenta habang natutulog ako? Ano ang magagawa ko ngayon na magbabayad pa rin sa akin sa loob ng 6 na buwan? Kapag binago mo ang tanong, binago mo ang focus. Kapag binago mo ang focus, binago mo ang pag-ugali. Kapag binago mo ang pag-ugali, ang mga resulta ay tiyak na magbabago. May isang detalye na kakaunti ang nakakapansin. Ang focus ay hindi lang tungkol sa pagsasabi ng sa kung ano ang mahalaga. Ito ay tungkol sa eleganteng pagsasabi ng hindi sa kung ano ang lumilihis. Kinailangan kong tanggihan ang mga imbitasyon, alisin ang mga distraksyon, at iwanan ang mga usapan na puro reklamo lamang ang pinatutupad. Masakit ito sa simula dahil ang utak ay adik sa pagmamadali at pagpapatunay. Ngunit ang kayamanan ay nangangailangan ng may direksyong pasensya. Nagsimula akong magreserba ng mga blok ng 90 minuto nang walang abiso, para lamang makagawa ng isang piraso ng halaga, isang kabanata, isang aralin, isang script, isang manual. Sa dulo ng bawat bloke, mayroon akong isang bagay na maaaring maihatid, maibenta, o maituro. Ang naipong resulta ay isang side effect ng patuloy na focus. At may emosyonal na bahagi.
Kapag nag-focus ka sa kakulangan, ini-activate mo ang parehong mga tugon sa pagbabanta sa iyong katawan na nagpapalaban, nagpapatakas, o nagpapastop sa iyo. Sa ganitong estado ng iyong isip, ang mga ideya ay nagiging mahina, ang negosasyon ay tila desperado, at tinatanggap mo ang mas mababa sa iyong halaga. Kapag nag-focus ka sa paglikha, ang iyong katawan ay nagre-relax ng sapat upang maabot ang imahinasyon, empatya, at estratehiya. Iyon ang dahilan kung bakit tila mas mabilis ang buhay kapag mas mahusay kang mag-isip, inilalabas mo ang mga panloob na yaman na nakulong ng takot. Hayaan mong bigyan kita ng isang praktikal na halimbawa na maaaring ilapat ng sinuman ngayon. Pumili ng isang malinaw na layuning pinansyal, hindi kumita pa, kundi makabuo ng karagdagang $1,000 bawat buwan sa ya. Ngayon, ilista ang 3 kaalaman na mayroon ka na, isang proseso na pinagkadalubhasaan mo sa trabaho, isang resulta na naibigay mo na sa isang tao, isang problema na alam mong lutasin. Ikonekta ang mga tuldok gamit ang tanong na ito, paano ko ito magagawa bilang isang bagay na maaaring maihatid ng higit sa isang beses nang wala ang aking pisikal na presensya. Maaari itong maging ebook, isang mini-course, isang template, isang gabay, isang subscription na may umuulit na nilalaman. Susunod, imapa ang iyong unang minimum viable product at ialok ito sa 10 tao na makikinabang ngayon. Hindi perpekto, hindi balang araw. Ngayon, ang focus ay umuunlad sa momentum. Alam kong tila napakasimple upang maging totoo. Ngunit ganoon eksakto ang nangyari mula sa pagiging bombero ko hanggang sa pagiging tagalikha ng yaman, sa pamamagitan ng pagprotekta sa aking focus na para bang ito ay oxygen. Sa tuwing nararamdaman kong nadudulas ang aking isip sa hindi ito gagana, bumabalik ako sa card. Kung ano ang gusto kong likhain, kung sino ang gusto kong tulungan, kung ano ang susunod na maliit na hakbang. Ito ay isang rekondisyon. Unti-unti, napagtanto mo na hindi nagbago ang mundo, binago mo ang lente. At sa tamang lente, ang mga oportunidad na palaging nariyan ay sa wakas ay nagiging malinaw. Sa sandaling iyon nagsisimulang makipagsabuatan ang buhay pabor sa iyo, hindi dahil biglang naging mapagbigay ang universo, kundi dahil natutunan mo sa wakas na ilagay ang iyong focus kung saan lumalago ang kasaganahan. Malinaw kong naaalala ang isang pag-uusap na ganap na nagpabago sa aking pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng makita ang pera gamit ang mata ng isip at hindi gamit ang mata ng takot. Isang malapit na kaibigan, si Peggy McCall, ay natagpuan ang kanyang pangarap na tahanan, isang magandang ari-arian, eksaktong gaya ng palagi niyang pinangarap. Ngunit may isang detalye na tila hindi malampasan, ang presyo ay $1,000,000 na mas mataas sa budget na kanyang pinlano. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sinabi, halos walang pag-isip, gawing maliit ang milyong iyan. Tumawa siya, iniisip na ito ay biro. Ngunit ang ibig kong sabihin ay higit pa sa mga salita. Ang ibig kong sabihin ay, baguhin mo ang paraan ng pagtingin mo sa balakid, at ang balakid ay magbabago sa laki. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ako ni Peggy na may ideya. Binago niya ang parirala na yon sa isang proyekto, isang libro at isang seminar na tinatawag na Make a Million Look Small. Nagtrabaho kami ng magkasama, at sa pagtataka ng maraming tao, ang proyektong iyon ay nakabuo ng humigit kumulang $1,000,000 na kita. Hindi dahil nagpa siya ang universo na maging mapagbigay, kundi dahil ipinagpalit niya ang takot sa kuryosidad, ang limitasyon sa paglikha. Ang dating tila imposible ay naging abot kamay dahil ang kanyang isip ay tumigil sa pagtingin sa presyo at nagsimulang tumingin sa layunin. Karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto kung gaano kalaki ang impluwensya ng kanilang paraan ng pagtingin sa pera sa kanilang sariling kapalaran. Kapag tiningnan mo ang isang numero at nakaramdam ka ng takot, ang takot ay nagiging lente kung saan mo binibigyang kahulugan ang lahat. At ang takot ay isang masamang tagapayo, hindi ito lumilikha, kundi nagpapaliit lamang. Napansin mo ba kung paano nagre-react ang iyong katawan kapag nakakita ka ng malaking halaga at iniisip, sobra ito para sa akin? Nagbabago ang iyong paghinga, bumibilis ang tibok ng iyong puso, kumukunat ang iyong katawan. Para bang, nang hindi mo sinasadya, sinasabi mo sa universo, hindi ito para sa akin. At ito, nang masunurin, ay sumasagot, naiintindihan. Ngunit kapag inilipat mo ang iyong pag-iisip sa paano ko ito magiging posible, may isang pambihirang bagay na mangyayari. Ini-activate ng iyong utak ang malikhaing bahagi, ang naghahanap ng mga landas, solusyon, bagong koneksyon. Ang simpleng mental na paglihis na ito ay sapat na makapangyarihan upang baguhin ang istruktura ng iyong realidad.
Kinumpirma ng pananaliksik sa neuroscience na naglalabas ang utak ng tao ng dopamine at serotonin kapag binibigyang kahulugan nito ang isang hamon bilang isang oportunidad sa halip na isang banta. Ang kemikal na reaksyong ito ay nagpapataas ng focus, pagkamalikhain, at kakayahang lutasin ang mga komplikadong problema. Iyon mismo ang ginawa ni Peggy, at iyon ang magagawa ng sinuman. Natutunan ko na ang pera ay hindi isang kontrabida na dapat talunin, ito ay isang refleksyon na dapat maunawaan. Pinapalakas nito ang nararamdaman mo kapag tinitingnan mo ito. Kung titignan mo ito ng may takot, umiiwas ito sa'yo. Kapag binantayan mo ng may kamalayan, lumalapit ito. Lahat ay usapin ng pananaw. Ito rin ang prinsipyong nalalapat sa bawat aspeto ng buhay. Ang isang pader ay maaaring tingnan bilang isang balakid o bilang isang blankong kanbas. Ang lahat ay nakasalalay sa kwentong sinasabi mo sa iyong sarili tungkol dito. May panahon din na ako ay natitigatig kapag nakakakita ng malalaking halaga ng pera. Nang kumita ako ng aking unang $100,000, isang bahagi ko ang nakaramdam ng pagkakasala na para bang ipinagkakanulo ko ang aking sarili. Nabatid kong, sa kaibuturan, nag-iisip pa rin ako bilang isang taong limitado. Nabago ko ang aking resulta, ngunit hindi ang aking pananaw. At doon ko naunawaan ang tunay na kapangyarihan ng persepsyon. Ang mundo ay hindi nagbabago dahil lang mas marami kang kinikita, ito ay nagbabago kapag naniniwala kang karapat-dapat kang magkaroon nito. Madalas kong sabihin na bawat halaga ay may dalang emosyonal na bigat. Para sa ilan, ang $10,000 ay kumakatawan sa isang layuning hindi makakamit, para sa iba, ito ay ang halaga ng isang simpleng desisyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mundong ito ay wala sa dami ng trabaho, kundi sa laki ng pananaw ng isang tao. Kapag ginawa mong maliit ang tila imposible, ang imposible ay nagsisimulang lumiit. Maaaring nakita ni Peggy ang $1,000,000 bilang isang balakid, at sumuko na sana sa pangarap. Ngunit pinili niyang tingnan ito bilang isang paanyaya. At ang pagpipiliang iyon ang nagpabago sa kanyang kapalaran. Gayon din, kapag humarap ka sa isang layunin at nagpasya kang ituring ito bilang isang posibilidad, ang iyong utak ay nagsisimulang gumana pabor sa iyo. Nagsisimula itong magtayo ng mga tulay kung saan dati ay mga pader lamang ang nakikita nito. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa ilalim ng bigat ng mga pariralang tila walang mali siya, ngunit tahimik na humubog sa aking kapalaran. Hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Pinanganak na mahirap, mamamatay na mahirap. Ang isang hawak na ibon ay mas mabuti kaysa 2 nasa puno. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na para bang mga batas ng kalikasan, at nang hindi ko namamalayan, ginawa ko silang lubos na katotohanan. Lumaki ako na naniniwalang ang pagnanais ng kasaganahan ay tanda ng kasakiman, na ang pagnanais ng higit pa ay kasing kahulugan ng pagiging makasarili. Ang problema ay ang iyong tinatanggap na katotohanan ay nagsisimulang mamuno sa iyong buhay, kahit hindi mo ito namamalayan. Kaya, ang pera ay naging simbolo ng pagkakasala para sa akin, hindi ng kalayaan. Nang sa wakas ay simulan kong obserbahan ang aking mga paniniwala, may natuklasan akong nakakagulat, hindi pera ang kulang sa akin, kundi ang pahintulot na magkaroon nito. Naprograma akong tanggihan ang kasaganahan. Mula pagkabata, naririnig ko ang mga matatanda na nagrereklamo tungkol sa mga bayarin, na nagsasabing hindi patas ang buhay, o inaapi ng mayayaman ang mahihirap. Sinipsip ko ang lahat ng iyon na parang espongha, nang hindi man lang kinukwestiyon. At dahil dito, kahit nang nagsimula akong kumita ng mas marami, hindi ko namamalayan na gumawa ako ng mga sitwasyon para mawala ito. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagtatrabaho ng husto, ngunit nananatili pa rin sa parehong lugar dahil, sa kaibuturan, naniniwala silang hindi sila karapat-dapat sa higit pa sa kung ano ang mayroon na sila. Ang mga paniniwalang ito ay hindi lang naninirahan sa isipan, pumapasok din ang mga ito sa katawan, mga desisyon, tono ng boses, at maliliit na kilos. Napansin mo na ba kung paano ka mag-react kapag may nag-uusap tungkol sa maraming pera? Marahil ngumiti ka ng hindi komportable, umiiwas ng tingin o nagbibiro. Ang otomatikong reaksyon na ito ay ang refleksyon ng isang lumang paniniwala, hindi iyan para sa akin. At hanggat hindi mo hinahamon ang mga pariralang ito na itinuro sa iyo mula pagkabata, patuloy silang tahimik na kokontrol sa kung ano ang pinapayagan mong matanggap. Ang natuklasan ko ay hindi sapat na baguhin lang ang pag-ugali, kailangan mong ireprogram ang pundasyon.
Ito ay parang pagtatanim ng mga bulaklak sa nilason na lupa. Maaari mong diligan ang mga ito hanggat gusto mo, ngunit walang mamumulaklak hanggat hindi mo nalilinis ang lupa. Ang mga paniniwalang naglilimita ay ang di nakikitang lason na ito. Ginagawa ka nitong tumanggi sa mga pagkakataong nagkukubli bilang pag-ingat. Ilang beses mo nang naisip na hindi pa ako handa o marahil sa susunod subukan ko. Ilang beses ka nang natakot na maningil ng mas mataas para sa iyong trabaho, kahit alam mong nagbibigay ka ng halaga. Hindi iyan pagpapakumbaba, iyan ay programming. At ang unang hakbang upang baguhin ang programming na ito ay ang questionin ito. Nagsimula ako sa pagsusulat ng bawat parirala tungkol sa pera na pumasok sa aking isipan. Madumi ang pera. Masama ang mayayaman. Mahirap kumita ng pera. Pagkatapos, sa tabi ng bawat isa, isinulat ko, sino ang nagsabi nito sa akin? Sa maraming kaso, ang sagot ay aking mga magulang, isang guro, telebisyon. At doon ko naintindihan ang pinakamalaya na bagay, wala sa mga iyon ang tunay na akin. Sila ay mga paniniwalang minana, hindi pinili. At kung sila ay natutunan, maaari rin silang kalimutan. Pinalitan ko ang bawat naglilimitang pag-iisip ng mga pinalawak na tanong. Sa halip na hindi ko ito kayang bilhin, naisip ko, paano ko ito maisasakatuparan? Sa halip na sobrang mahal nito, tinanong ko, ano ang kailangan kong matutunan upang maging abot kaya ito? Ang simpleng pagbabagong ito sa pananaw ay nagsimulang magbukas ng mga landas na hindi ko pa nakikita dati. Dahil ang isip, kapag hinamon ng positibo, ay gumagana upang makahanap ng mga sagot. Ito ay parang makina na nangangailangan ng tamang gasolina, at ang tamang gasolina ay mga tanong na nagpapalawak, hindi nagpapaliit. Pinapatunayan ito ng agham. Ipinapakita ng pananaliksik sa ekonomikong sikolohiya na ang utak ng tao ay may reticular activating system na responsable sa pagsala ng kung ano ang mahalaga. Kapag inuulit mo na mahirap kumita ng pera, sinisimulan ng sistemang ito na baliwalain ang mga pagkakataon at bigyang diin lamang ang ebidensya na mahirap kumita ng pera. Ngunit kapag sinabi mong, kaya kong matutong lumikha ng mas maraming halaga, nagsisimulang ipakita sa iyo ng parehong sistemang ito ang mga solusyon, kontak, ideya. Ang panlabas na realidad ay umaayon sa kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Ganoon nagsimulang magbago ang aking buhay. Tumigil ako sa pag-isip kung ano ang hindi ko kayang gawin at nagsimulang mag-isip kung paano ko ito magagawa. Isang simpleng halimbawa, noong ako ay nagbibigay pa ng serbisyo sa paglilinis, napansin kong masyado akong gumugugol ng oras sa paggawa at napakaliit na oras sa pag-isip. Kaya tinanong ko ang aking sarili, paano ko mapaparami ang serbisyong ito nang hindi kailangang magtrabaho ng doble? Ang tanong na ito ang nagtulak sa akin sa ideya na sanayin ang ibang tao, palawakin ang negosyo, at lumikha ng isang sistema. Ilang buwan pagkatapos, kumikita na ako ng 10 beses na mas malaki at mas kaunti ang trabaho. Nagsimula ang lahat sa pagbabago ng paniniwala at isang bagong tanong. Ngunit mayroon pang mas malalim, ang paraan mo ng pakikipag-usap tungkol sa pera sa harap ng iba. Kung ituturing mo itong kakaunti, pinapatatag ng iyong subconscious na ito ay kakaunti. Tumigil ako sa pagsasabing hindi ko kaya at nagsimulang magsabi ng hindi pa iyan prioridad. Mukha itong detalye, ngunit binabago nito ang lahat. Dahil ang isa ay nagsasabing ako ay biktima ng mga sitwasyon, ang isa naman ay nagsasabing ako ang nagdedesisyon kung ano ang mahalaga ngayon. Ang panloob na wikang ito ang naghihiwalay sa mayaman mula sa karaniwan. Nakita ko na ang maraming matatalinong tao na nagsasayang ng talento dahil sa isang sumpaang paniniwala, hindi ako mahusay sa pera. Ang pariralang ito ay parang isang orasyon, at sa bawat bigkas nito, nag-aayos ang utak upang patunayan itong totoo. Ngunit ang pera ay hindi nangangailangan ng pambihirang talino, nangangailangan ito ng emosyonal na kalinawan. Umaagos ito patungo sa mga taong gumagalang dito, hindi sa mga natatakot. Ngayon, nakikita ko na ang tunay na kasaganahan ay nagsisimula kapag kinwestiyon mo ang mga kwentong sinabi sa iyo. Walang parirala na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay maliit ang totoo. Walang paniniwala na nagpapaliit sa iyo sa harap ng buhay ang espiritual. At walang ideya na nagpaparamdam sa iyo ng pagkakasala sa pagnanais na lumago ang nagmumula sa kasaganahan, ito ay nagmumula sa kakulangan. Ang universo ay hindi nagbibigay gantimpala sa pagkakasala, tumutugon ito sa kamalayan. Kaya, sa susunod na marinig mo ang isa sa mga nakahandang pariralang ito, huminto at magtanong, ito ba ay naglalapit sa akin o naglalayo sa aking kalayaan? Dahil bawat paniniwala ay isang binhi,
at ikaw ang pumipili kung ano ang gusto mong linangin. Ang kayamanan ay hindi isang pribilehiyong nakalaan para sa ilan, ito ay isang estado ng isip na magagamit ng lahat ng naglakas loob na mag-isip ng naiba. Kapag binago mo ang pinaniniwalaan mo tungkol sa pera, binabago din ng pera ang pinaniniwalaan nito tungkol sa iyo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng minsang tila hindi makakamit ay nagsisimulang lumapit. Kung ang narinig mo sa ngayon ay nagsisimula ng magpukaw ng isang bagay sa loob mo, kung gayon ngayon ang sandali upang huminto sandali, huminga ng malalim at magbigay pansin. Dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang lahat ng natuklasan ko tungkol sa kayamanan at kapangyarihan ng isip ay nauwi sa isang punto, ang pera ay hindi kailanman panlabas, ito ay laging panloob. Maaari kang magpalit ng trabaho, magsimula ng negosyo, mamuhunan, ngunit kung mananatili ang iyong pananaw, mananatili rin ang iyong mga resulta. Ang kayamanan ay isang vibrasyon, at naakit mo lang ito kapag umaayon ka rito. At ang pag-ayon na ito ay nagsisimula sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Madalas akong tanungin ng mga tao, paano ko sisimulang baguhin ang aking buhay pinansyal? At lagi kong sinasabi, simulan sa pagbabago ng imahe mo sa iyong sarili. Dahil hindi mo kailanman mapapanatili ang isang antas ng pamumuhay na mas mataas kaysa sa antas na pinanghahawakan mo sa iyong isipan. Hindi ang iyong bank account ang nagtatakda ng iyong halaga, ito ay ang iyong pagtingin sa sarili. At ito ang di nakikitang thermostat na nagreregula kung gaano karaming tagumpay, pag-ibig, at kasaganahan ang pinapayagan mong magkaroon ka. Maaari kang manalo sa loto at, sa loob ng ilang taon, bumalik sa parehong punto, kung patuloy na naniniwala ang iyong isip na hindi ka karapat-dapat dito. At maaari kang magsimula sa wala, tulad ng ginawa ko, at bumuo ng isang kayamanan kung nakikita mo ang iyong sarili bilang may kakayahan, mayaman, at karapat-dapat. Naaalala kong mabuti ang unang pagkakataong naintindihan ko ito. Nagsisimula na akong magtagumpay sa aking kumpanya ng paglilinis. Nagsimulang pumasok ang pera, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad. Ngunit, isang bagay sa loob ko ang nagsabi, sobrang dami na nito para sa iyo. Ito ay isang banayad, ngunit makapangyarihang boses. Nagsimula akong sirain ang mga desisyon, mag-atubili sa mga oportunidad, at ang tila swerte ay nagsimulang maglaho. Doon ko na naintindihan, hindi ang pera ang problema, ito ay ang aking panloob na limitasyon. Nakikita ko pa rin ang aking sarili bilang ang batang iyon na walang kumpiyansa na umalis sa paaralan, na walang diploma, na nakakaramdam ng pagiging mababa. Doon lamang nang simulan kong baguhin ang imahe ko sa aking sarili, at hindi ang balance ng account, nagsimulang maging matatag ang lahat. Kailangan mong maunawaan, hindi ka binabayaran ng mundo batay sa kung gaano ka kahirap magtrabaho, kundi sa kung gaano ka naniniwala sa iyong sarili. Kapag nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong may halaga, nagbabago ang iyong enerhiya. At tumutugon ang universo doon. Hindi ito tula, ito ay pisika ng kaisipan. Ipinahihiwatig ng pananaliksik mula sa Stanford University na pinapatatag ng utak ng tao ang pinaniniwalaan nitong totoo. Kung naniniwala kang mahirap ka, pinipilit ka nitong kumilos ng naayon, pinipili ang mas ligtas na landas, iniiwasan ang mga panganib, at nawawalan ng mga pagkakataon. Ngunit kung naniniwala kang mayaman ka, ito ang magtutulak sa iyo upang kumilos ng may kumpiyansa, malinaw na pananaw, at tapang na lumikha. Kaya naman, ngayon na, mayroon akong gustong itanong sa iyo, kung nasiyahan ka sa bidyong ito, kung umaayon sa iyo ang mga ideyang ito, mangyaring i-click ang like, at mag-subscribe ka agad. Hindi lamang ito simpleng pagsuporta, isa itong simbolikong desisyon. Ito ang paraan mo ng pagsasabi sa universo, handa ako sa pagbabago. Dahil bawat transformasyon ay nagsisimula sa isang mulat na pagpili. At maniwala ka, ang simpleng kilos ng paggawa ng desisyong iyon ay nagpapabago na sa iyong vibration o enerhiya. Kapag nag-subscribe ka sa nilalamang nakatuon sa kasaganahan, kumokonekta ka sa frequency ng paglago. Nagpapadala ka ng tahimik na mensahe sa iyong subconscious na gusto mong matuto, lumawak at yumaman. At iyan mismo ang magsisimulang mangyari. Dahil ang iyong utak ay isang masunuring tagasunod. Hahanapin nito ang mga dahilan, ebidensya, at mga paraan upang kumpirmahin ang iyong pinaniniwalaan. Ang pagbabago ng iyong sariling imahe ay hindi madaling gawain, ngunit ito ang pinakamakapangyarihan. Simulan sa pagmamasid kung paano mo kausapin ang iyong sarili. Ilang beses sa isang araw mo hinahamak ang iyong sarili sa iyong mga saloobin? Gaano kadalas mong sabihin, hindi ko kaya, hindi ako magaling dito, malas ako?
Bawat isa sa mga pariralang ito ay binhing nakatanim sa matabang lupa ng iyong isipan. At sa lalong madaling panahon, aanihin mo mismo ang iyong itinanim. Kinailangan kong matutong palitan ang bawat negatibong parirala ng isang mulat na pagpapatibay. Sinabi ko sa sarili ko, kahit hindi pa lubusang naniniwala, may kakayahan ako. Karapat-dapat ako sa kasaganahan. Ako ang daluyan ng pag-unlad. Sa simula, pakiramdam ko ay pilit. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang tanggapin ito ng aking isip. At ang dating isang parirala lamang ay nagtransforma sa katotohanan. Kailangan mong kumilos na parang mayroon ka na ng iyong ninanais. Dahil iyan ang lumilikha ng tamang mental na estado para sa pag-akit. Para bang nagtatanong ang universo, talaga bang naniniwala ka dito? At ang iyong pag-ugali ang sagot. Kapag kumilos ka na parang isang taong mayaman, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa kaalaman, ang mundo sa paligid mo ay magsisimulang mag-ayos ng sarili upang kumpirmahin ang imaheng ito. Lalabas ang mga oportunidad, makikilala mo ang tamang mga tao. At magsisimulang umagos ang mga bagay. Ang yaman ay bunga ng panloob na estado. Hindi ito dumarating upang buin ka, dumarating ito upang ipakita kung sino ka. Sa makatuwid, kung gusto mong makaakit ng higit pa, kailangan mo munang maging higit pa sa pag-isip, sa emosyon, sa pagkilos. Itigil ang pagtutok sa kung ano ang kulang at simulan ang pagtutok sa kung ano ang mayroon na. Itigil ang pag-uulit ng mga kwento na naglilimita sa iyo at simulan ang pagbuo ng mga bagong naratibo. Dahil kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili, ang buong mundo ay magsisimulang tingnan ka rin ng naiba. Kaya, kung mayroon kang naramdaman na gumalaw sa loob mo hanggang sa puntong ito, manatili ka sa akin. Dahil mula sa puntong ito, mauunawaan mo kung paano baguhin ang bagong pattern ng pag-isip na ito sa tunay at nakikitang mga resulta, at maging kung paano gamitin ang kapangyarihan ng iyong isip upang patuloy na lumikha ng kayamanan habang ikaw ay natutulog. Ang iyong isip ang iyong pinakamalaking negosyo. At handa itong magsimulang gumana para sa iyo sa sandaling magpasya kang maniwala sa kung sino ka talaga. Ilang tao lamang ang nakakaunawa sa tahimik na kapangyarihan na umiiral sa sandaling ipikit nila ang kanilang mga mata at ipaubaya ang kanilang katawan sa pahinga. Karamihan sa mga tao ay natutulog na iniisip ang mga problema, mga bayarin na dapat bayaran, at ang mga alalahanin ng kinabukasan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit gumigising sila araw-araw na muling nararanasan ang parehong kwento. Dahil ang ipinapakain mo sa iyong isip bago matulog ay siyang nililinang ng iyong subconscious habang ikaw ay natutulog. Hindi namamatay ang utak kapag natutulog ka, patuloy itong nagpoproseso, nagreorganisa at lumilikha ng mga koneksyon. At sa panahong ito ang pinakamaapektuhan. Sa sandaling ito, ang mga binhing mental ay itinatanim ng may pinakamalaking bisa. Nang maunawaan ko ito, nagbago ang lahat. Sinimulan kong gamitin ang panahon ng pagtulog bilang aking pinakamabisang kaalyado. Sa halip na matulog ng may alalahanin, nagsimula akong matulog ng may kuryosidad. Hindi ko tinanong, bakit mahirap ang mga bagay, kundi, paano ko mapapabuti ang aking buhay sa alam ko na. Ang simpleng pagbabago ng focus na ito ay nagreprogram sa aking isip. Dahil ang subconscious ay literal, sinusunod nito ang utos na ibibigay mo. At kung ang utos ay takot, lumilikha ito ng mas maraming dahilan upang matakot. Ngunit kung ang utos ay paglawak, nagsisimula itong gumana pabor sa kasaganahan. Nakakabighani isipin na, kahit habang natutulog ka, patuloy kang lumilikha. At hindi ito isang metapora, isa itong agham. Ipinakita ng neuroscientist na si Matthew Walker, sa kanyang mga pag-aaral tungkol sa pagtulog at pagkamalikhain, na sa panahon ng malalim na mga yugto ng pahinga, pinagsasama ng utak ang tila magkakahiwalay na ideya at lumilikha ng mga bagong neural pathway na bumubuo ng mga solusyon na kadalasang hindi maabot ng gising na isip. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakakuha ng magagandang ideya sa umaga. Ginugol ng utak ang gabi sa pagkonekta ng mga di nakikitang tuldok. Ngayon, isipin ang kapangyarihan ng sadyang paggamit nito, pagpapakain dito ng tamang mga tanong bago ka matulog. Ganito lumabas ang marami sa aking pinakamahuhusay na ideya. Naaalala ko ang isang gabi nang sinusubukan kong lutasin ang isang problema sa isang proyekto ng pagsasanay. Hindi ko malaman kung paano ito palawakin sa mas maraming tao nang hindi nakokompromiso ang kalidad. Sa halip na pilitin ang isang solusyon, ipinikit ko ang aking mga mata at naisip, paano ko maihahatid ang kaalamang ito sa mas maraming tao, nang madali at epektibo.
Nakatulog ako kasama ang tanong na iyon at ipinaubaya ang natitira sa aking isip. Kinabukasan, nagising ako na may ideya na gawing nakarecord na programa ang nilalaman, isang bagay na maaaring ipamahagi sa libu-libong tao ng sabay-sabay. Ang desisyong ito ay hindi lamang nagparami ng aking epekto, kundi naglikha rin ng bagong pinagkukunan ng kita, kahit habang ako ay natutulog. Ang nangyari doon ay hindi mahika, ito ay ang sadyang paggamit ng isang natural na mekanismo. Hindi pinagkaiba ng subconscious ang panaginip sa realidad, ni ang hinaharap sa kasalukuyan. Nagre-react lamang ito sa iyong nararamdaman at iniisip. Kapag natulog ka na may vibration ng takot, kawalan ng pag-asa, o kakulangan, hinahanap nito ang pagkakaugnay-ugnay at lumilikha ng mga sitwasyon na nagpapatibay sa pattern na iyon. Ngunit kapag nakatulog ka sa vibration ng pasasalamat, kuryosidad, at kumpiyansa, binubuksan nito ang kabaligtaran, sinisimulan nitong ihanay ang iyong buhay sa iyong ninanais, hindi sa iyong kinatatakutan. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan nilang magtrabaho ng mas matindi upang umunlad, ngunit ang tunay na kailangan nila ay mas mahusay na mag-isip. Ang trabaho ay isa lamang refleksyon ng iyong nilikha sa iyong isip. Nakakita ako ng mga pagod na tao, isinasakripisyo ang lahat, nang hindi na pagtatanto na ang problema ay hindi sa dami ng pagsisikap, kundi sa uri ng enerhiya na kanilang inilalaan dito. Para itong pagsagwan ng salungat sa agos. Hanggat nilalabanan mo ang takot, pinapagod ka nito. Ngunit kapag sumuko ka sa kumpiyansa at sinasanay ang iyong isip na makakita ng mga posibilidad, bumabaliktad ang agos. Nagsisimulang itulak ka ng buhay sa tamang direksyon. Subukan ang isang simpleng bagay ngayong gabi. Bago ka matulog, umupo ng 2 minuto at magtanong ng isang katanungan na nagbubukas ng mga posibilidad. Paano ako makakapaglingkod sa mas maraming tao at magkaroon ng magandang gantimpala para dito? Paano ako makakagawa ng isang bagay na lumilikha ng halaga, kahit habang ako ay nagpapahinga? Ano ang magagawa ko bukas na maglalapit sa akin sa kalayaan sa pananalapi? Huwag subukang sagutin. Damhin lamang ang kuryosidad at matulog kasama nito. Ang iyong utak ang gagana sa sagot habang ikaw ay natutulog. Ganito ko natutunan na ang pahinga ay bahagi ng trabaho. Ang pagtulog ay hindi pagtigil sa paglikha, ito ay paglikha sa mas malalim na paraan. Walang pahinga ang isip, nagpapalit lamang ito ng frequency. Habang nagpapahinga ang katawan, ito ay nagtatayo. At kapag nagising ka, sinisimulan ng universo na ihanay ang mga panlabas na kaganapan upang tumugma sa kung ano ang nilikha sa loob. Sa makatuwid, ang nararamdaman mo paggising ay ang unang tanda ng nilinang ng iyong isip sa gabi. Kung gumising ka na nakadarama ng gaan, inspirasyon, at pag-asa, binabati kita, magkatugma ka sa agos. Ngunit kung gumising ka na tensyonado, natatakot, at pagod, ito ay tanda na natulog ka na nagpapakain ng maling vibration. Kaya, gamitin ang mga susunod na gabi bilang laboratorio para sa iyong sariling transformasyon. Sanayin ang iyong sarili na matulog ng may layunin. Palitan ang mga kaisipang hindi ko alam kung ano ang gagawin ng alam ng aking isip kung ano ang gagawin. Palitan ang ilahat ay mahirap ng ilahat ay pumapabor sa akin. Maaaring tila isang simpleng laro ng salita, ngunit ang subconscious ay hindi naglalaro, lumilikha ito. Sumusunod ito. At ito mismo kung paano ka nagsisimulang makaakit ng kayamanan kahit habang ikaw ay natutulog. Dahil habang nagdidilim ang ilaw ng mundo, nananatiling maliwanag ang iyong isip, tahimik na hinuhubog ang bukas na iyong gigisingan upang mabuhay. Ang tunay na sikreto ay hindi ang gumawa ng mas marami, ito ay ang matulog ng iba ng may kamalayan, intensyon, at pananampalataya sa kung ano ang hindi pa nakikita ngunit nagsimula ng umiral sa loob mo. Kapag naiisip ko ang isang tao na lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng pagpapagana ng pera para sa kanya, agad kong naalala si Warren Buffett. Siya ang buhay na manifestasyon ng isang isip na natutong gawing pangunahing asset ang pag-isip. Hindi kailanman hinimok si Buffett ng pagmamadali, takot, o ang pangangailangan na patunayan ang anumang bagay. Maaga pa lang ay naintindihan na niya na ang yaman ay hindi isang karera, ito ay isang mental na konstruksyon. Habang marami ang humahabol sa pera, siya ay umuupo, nagmamasid, nagninilay, at hinahayaan ang pera na lumapit sa kanya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkilos dahil sa desperasyon at pagkilos ng may kamalayan. Ginugugol niya ang oras pagkatapos ng oras ng kanyang araw sa katahimikan, nagbabasa, nag-aaral, nag-iisip ng mga sitwasyon. At ito ay nakakalito sa maraming tao.
Pinahahalagahan ng mundo ang mga taong mukhang abala na laging gumagawa ng isang bagay, ngunit naintindihan niya na ang pag-iisip ang pinakaproduktibong trabaho na mayroon. Habang ang ilan ay nagsisikap para sa pagtaas ng sweldo, pinapalawak ni Buffett ang halaga ng kanyang sariling oras. Hindi niya ipinagpapalit ang oras para sa pera, lumilikha siya ng mga sistema na nagpaparami ng pera habang siya ay natutulog. At ito ang pinakamahalagang punto, ang pera ay hindi kailanman dapat maging ang pinakahuling layunin, dapat itong maging refleksyon ng iyong emosyonal na intelihensya at kung paano mo ginagamit ang iyong oras. Natutunan ko, sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga taong tulad niya, na ang yaman ay isang natural na kahihinatnan ng isang isip na nakatuon sa pamatagalang panahon. Hindi lang sa mga kumpanya nag-i-invest si Buffett, nag-i-invest siya sa mga ideya, sa mga tao, sa mga prinsipyo. Naiintindihan niya na ang pera, tulad ng isang halaman, ay lumalago kapag nakaugat sa pasensya, layunin at disiplina. Habang karamihan sa mga tao ay gustong umani sa mismong araw na sila ay nagtanim, naglilinang siya ng mahinahon, alam na bawat mulat na desisyon ay may kapangyarihang mamunga sa loob ng mga dekada. Naaalala ko ang isang pahayag niya na malalim na tumatak sa akin, kung hindi ka makakahanap ng paraan para kumita, habang natutulog, magtatrabaho ka hanggang sa mamatay ka. Sa sandaling yon, naintindihan ko na hindi lang ito aral sa pag-invest, kundi isang universal na katotohanan tungkol sa buhay. Ang isip na gumagawa para lumikha ng halaga ay isip na nagtatanim ng kalayaan. At ang kalayaang iyon ay isisilang kapag naintindihan mo na ang oras mo ang pinakamahalagang pag-aari mo. Karamihan sa tao ay sinasayang ang mga taon ng kanilang buhay sa pagtatangkang makaipon ng mas maraming pera, pero hindi sila kailanman naglalaan ng oras para matutunan kung paano talaga gumagana ang pera. At ang pera ay may mga batas, tulad ng grabidad. Umaagos ito sa mga gumagalang dito, sa mga nag-aaral nito, sa mga nakaintindi nito. Kaya naman maraming mabilis na nagkakamit ng malaking yaman ang nauwi sa pagkawala ng lahat, dahil ang paggawa ng pera ng hindi lumalawak ang kamalayan ay tulad ng pagbubuhos ng bagong alak sa lumang lalagyan ng alak, puputok ang lalagyan. Maaga itong naintindihan ni Buffett. Hindi niya kailanman hinabol ang dami, palagi niyang hinahanap ang kalidad. Ang kalidad ng mga ideya, ng mga desisyon, at ng mga tao sa paligid niya. At iyon mismo ang kailangan mong maintindihan, ang yaman ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami, ito ay tungkol sa mas mahusay na pag-isip. Ito ay isang tahimik na sining. Ito ay isang pilosopiya sa buhay. Ito ang araw-araw na desisyon na magtanim ng may karunungan at umani ng may pasensya. Nakikita ko ang mga taong nagrereklamo na wala silang oras, na hindi patas ang buhay, na mahirap ang merkado. Ngunit ang natutunan ko kay Buffett ay hindi kakulangan ng oras, ang pagkawala ng focus ang kumakalat. Mayroon siyang parehong bilang ng oras tulad ng iba, ngunit ginagamit niya ang bawat isa ng may layunin. At iyon mismo ang naghihiwalay sa karaniwan sa pambihira. Naintindihan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa mas matinding pagtatrabaho, kundi sa pag-isip sa paraang nagpaparami ng resulta ng trabaho ng isang tao. Ang karunungan ni Buffett ay ang pagmumuni ng isang isip na hindi ginagabayan ng ingay, kundi ng katahimikan. Marunong siyang maghintay, at ang paghihintay ang kinatatakutan ng karamihan sa tao. Takot ang mga tao na maghintay dahil ipinagkakamali nila ang pasensya sa kawalan ng kilos. Ngunit ang pasensya ay nakadirektang lakas, ito ang kumpiyansa na ang naitanim ay mamumulaklak sa tamang panahon. Kapag naintindihan mo ito, titigil ka sa pakikipaglaban sa oras at magsisimulang makipagtulungan dito. Ang gusto kong mapagtanto mo ay walang kakaiba o misteryoso tungkol dito. Kamalayan lamang ang mayroon. Pinatunayan ni Buffett na ang isang disiplinadong isip, isang isip na nag-isip ng pangmatagalan at nagtitiwala sa sarili nitong pananaw, ay nagpapalit ng mga ideya sa mga imperyo. Ang tanong ay, saan mo inilalagay ang iyong focus? Ginugugol mo ba ang enerhiya sa pagtatangkang pabilisin ang pera, o sinasanay mo ba ang iyong isip na paganahin ito para sa iyo? Kapag naintindihan mo na ang pinakamalaking pamumuhunan ay sa iyong sarili, ganap na nagbabago ang laro. Ang kaalamang nakukuha mo, ang pag-isip na binubuo mo, ang mga emosyong natututunan mong masterin, lahat ng ito ay ang mayabong na lupa kung saan lumalago ang kasaganaan. Hindi ka pinalalayan ng pera, ang nagpapalaya sa iyo ay ang kakayahang lumikha ng halaga mula sa kung sino ka. Iyan ang ginagawa ni Warren Buffett. Iyan ang magagawa ng sinuman kapag nagpasya silang hindi na sila mamumuhay ng reaktibo sa buhay, kundi magsisimulang sadyang likhain ito.
Sa mahabang panahon, hindi ko napagtanto na ang pinakamalaking bilangguan sa pananalapi ay wala sa utang o sa kakulangan ng mga pagkakataon, ito ay nasa loob ng sarili kong isip. Nakita ko ang matatalino, mahuhusay na tao na nagtatrabaho ng husto araw-araw at, gayon paman, nananatiling nakulong sa parehong siklo ng kakulangan. Ginawa nila ang lahat ng tama, nag-ipon sila, nag-aral, naglaan ng sarili. Ngunit, kahit paano, tila dumudulas ang pera sa kanilang mga daliri. At sa pagmamasid dito, napansin ko ang isang bagay na malalim, karamihan sa tao ay walang problema sa kita, may problema sila sa paniniwala. Mayroong banayad na saboteur sa loob nila, isang halos hindi naririnig na boses na bumubulong, hindi ka karapat-dapat. At hanggat ang paniniwalang iyon ay nabubuhay sa loob ng isang tao, gaano man sila kasipag na magsikap, lagi silang hindi sinasadya na makakahanap ng paraan para hadlangan ang sarili nilang pag-unlad. Alam ko ito dahil ganoon mismo ang naging buhay ko. Nang magsimula akong umunlad, nang sa wakas ay dumating ang pera, may kakaibang nangyari. Sa halip na makaramdam ng saya, nakaramdam ako ng pagkakasala. Para bang sinabi ng isang bahagi ko na sobra na hindi ko deserve ang ganoon karami. Nagsimula akong gumawa ng masasamang desisyon, tumatanggi sa mga pagkakataon, at gaano man kalaki ang hindi ko pag-amin noon, hinaharangan ko ang sarili kong paglago. Mahirap tanggapin ito, ngunit ang totoo ay ang mga tao ay nagpapanatili lamang ng kung ano ang pinaniniwalaan nilang karapat-dapat sila. Kung hindi mo nakikita ang sarili mo na karapat-dapat sa yaman, hindi mananatili ang yaman. Ang pinansyal na self-sabotage ay isa sa pinakabanayad at mapanirang puwersa na umiiral. Nalilitaw ito kapag ipinagpapaliban mo ang mga simpleng desisyon, kapag nag-aalangan kang mag-invest sa iyong sarili, kapag takot kang maningil ng patas na halaga para sa iyong trabaho. Ito ang kagustuhang bumalik sa iyong comfort zone sa mismong sandali na nagsisimulang maging maayos ang lahat. Ang problema ay ang subconscious ay laging naghahanap ng pagkakaisa. Kung sa kaibuturan mo ay naniniwala kang mahirap, hindi patas, o imposible na maging mayaman, gagawin nito ang lahat upang kumpirmahin ang salaysay na iyon. Ito ang tunay na pagbabago. Hindi sapat na baguhin ang paraan ng pagtatrabaho mo, kailangan mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Ang self-image ay ang di nakikitang molde na nagtatakda ng lahat ng iyong mga resulta. Idinidikta nito kung magkano ang kinikita mo, kung paano ka kumilos sa harap ng mga pagkakataon, at maging ang uri ng mga taong naakit mo. Para itong isang panloob na thermostat, kahit pa magbago ang panlabas na temperatura, lagi kang bumabalik sa puntong itinuturing mong ligtas. At para sa karamihan, ang puntong iyon ay isa ng limitasyon. Mula nang naintindihan ko ito, sinimulan kong obserbahan ang pattern sa mga taong nasa paligid ko. Mga taong matatalino na may pambihirang potensyal na pinipigilan ng isang paniniwala, hindi ako sapat. Ang pariralang ito ang tahimik na lason na sumisira sa anumang pagtatangka sa paglago. At mas lalo mong sinisikap na bawasan ang pakiramdam na ito sa pamamagitan ng trabaho, mas lalo itong lumalakas. Dahil ang pagsisikap kapag nagmula sa kakulangan ay lumilikha ng mas maraming kakulangan. Doon ko napagtanto na ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula kapag nararamdaman mong karapat-dapat ka dito. Hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. Kapag naintindihan mo na bahagi ka ng isang mas malaking bagay, na hindi nagkakamali ang universo sa pagbibigay sa iyo ng pagnanais na lumago, nagsisimula kang pahintulutan ang iyong sarili na tumanggap. At ang kilos na ito ng pagpapahintulot ay isa sa pinakamalilikhaing puwersa na umiiral. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinapakita ng pananaliksik sa neuroeconomics na ang utak ay tumutugon sa mga pinansyal na pakinabang sa parehong paraan na tumutugon ito sa mga mapanganib na sitwasyon kapag ang pagkakasala ay naugnay sa kasaganaan. Para bang ang mismong katawan ay nag-a-activate ng alarma upang itulak palayo ang pera dahil iniugnay nito ito sa isang bagay na nagbabanta. Kaya naman maraming tao ang kumikita at nawawalan ng pera sa parehong bilis. Hindi ito kawalan ng kakayahan, ito ay walang malay na pagprotekta sa sarili. Kailangan mong maintindihan na ang yaman at pagiging karapat-dapat ay kambal na magkapatid. Hindi iral ang isa kung wala ang isa. Ang pera ay enerhiya lamang at dumarami ito sa mga kamay ng mga tumatanggap nito ng walang pagtutol. Kapag naniniwala kang karapat-dapat kang umunlad, nagsisimula kang gumawa ng mas matatag na desisyon, ipwesto ang iyong sarili ng mas mahusay, magsabi ng sa tamang mga pagkakataon at hindi sa mga abala. Para bang sinasabi ng universo, ngayon, naiintindihan mo na. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran.
Hanggat nararamdaman mong maliit ka, patuloy kang bibigyan ng buhay ng mga mumo. Hindi dahil hindi ito patas, kundi dahil sumasalamin lamang ito sa pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili. Ang lahat ng umiiral sa labas ay salamin ng kung ano ang dala mo sa loob. Nang binago ko ang aking self-image, nagbago ang mundo sa paligid ko. At hindi ito isang agarang proseso, ito ay araw-araw. Araw-araw kong inuulit sa sarili ko, ako ay karapat-dapat. Ako ay may kakayahan. Ako ay sapat. Sa simula, naramdaman itong artipisyal. Pagkatapos, nagsimula itong magtunog totoo. Hanggang isang araw, naging natural ito. Ito ang malaking pagbabago, ang kasaganaan ay mananatili lamang sa mga kamay ng mga naniniwalang karapat-dapat sila dito. At ang pagiging karapat-dapat ay hindi nagmumula sa mga panlabas na tagumpay, nagmumula ito sa isang panloob na katiyakan. Kapag nakikita mo ang sarili mo bilang isang taong may kakayahang lumikha, magbigay inspirasyon, at umunlad, nagsisimulang magkaisa ang universo para sa iyo. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay energetic coherence. Nagsisimula kang mag-vibrate sa dalas ng kasaganaan, at lahat ng nasa dalas na yon ay naakit sa iyo. Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na narinig ko si Oprah Winfrey na nagkwento ng isang bagay na, sa kaibuturan nito, perpektong naglalarawan sa karanasan ng napakaraming tao nang hindi nila namamalayan. Sinabi niya na, sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng pagkakasala sa sarili niyang tagumpay. Sinisi niya ang sarili niya sa pagkapanalo. Sa paglampas sa mga hadlang na kinakaharap pa rin ng napakarami. At ang pagkakasala na ito, kakatwaman, ay halos sumira sa lahat ng kanyang itinayo. Malalim kong naintindihan ang ibig niyang sabihin dahil nakaranas din ako ng katulad na bagay. Mayroong isang tahimik na uri ng sakit na lumalabas kapag nagsimula kang umunlad at, sa halip na makaramdam ng pasasalamat, nakakaramdam ka ng takot. Takot na ma-reject, takot na lumabas na iba, takot na hindi natanggapin ng mga taong laging bahagi ng buhay mo. Ito ay isang nakakapilay na bigat at ilan lang ang nag-uusap tungkol dito. Pinapaalala sa akin ni Oprah ang di mabilang na beses na naramdaman kong hindi ako nabibilang nang magsimula akong umunlad. Nagsimulang lumayo ang mga dating kaibigan, tumitingin sa akin ang mga tao nang may pagdududa, inakusahan ako ng ilan na nagbago raw ako. At, sa loob ng ilang panahon, naniwala akong marahil ay mali ako sa paglago. Sinubukan kong ipaliwanag ang sarili ko, bawasan ang aking mga tagumpay, itago ang aking mga panalo para hindi lumabas na mayabang. Doon ko napagtanto ang pagkakamali, sinusubukan kong protektahan ang ego ng iba habang sinisira ang sarili kong espiritu. Ang pag-unlad ay hindi dapat maging dahilan ng pagkakasala. Ang pag-unlad ay ang pinakamataas na gawa ng pasasalamat na mayaalay mo sa buhay. Ang totoo, kapag lumago ka, nagbibigay ka ng pahintulot sa iba na lumago rin. Hindi pinapatay ng iyong ilaw ang ilaw ng iba, sinisindihan nito ang mga ito. Ang problema ay tinuruan tayong maniwala sa kabaligtaran. Nakondisyon tayong maniwala na ang tagumpay ay isang zero-sum game, na kung ang isang tao ay nanalo, ang isa ay dapat mawalan. Lumilikha ito ng panloob na hidwaan, dahil ang puso mo ay naghahangad na umunlad, ngunit ang isip mo ay natatakot na makasakit ng isang tao sa kasaganaang iyon. At ang takot na ito ay nagiging isang di nakikitang angkla, na pumipigil sa iyo sa parehong lugar. Sa puntong ito ko napagtanto na walang salungat ang pagiging mayaman at pagiging mabuti. Ang pera, tagumpay, at impluwensya, ang lahat ng ito ay nagpapalakas lamang kung sino ka na. Kung ikaw ay mapagbigay, mas nagiging mapagbigay ka dahil sa pera. Kung ikaw ay may etika, nagbibigay ang tagumpay ng mas malaking kapangyarihan upang isabuhay ang etika. At kung ikaw ay makasarili, inilalantad lamang nito kung ano ang dati nang umiiral sa iyo. Hindi kailanman ang tagumpay mismo ang problema, kundi kung paano ito binibigyang kahulugan ng mga tao. Ang pagkakasala na naramdaman ni Oprah, at ng marami sa atin, ay nagmumula sa isang baluktot na paniniwala tungkol sa pagiging karapat-dapat. Ito ang alingaw-ngaw ng mga boses na, mula pagkabata, ay nagturo sa atin na mali ang mangarap ng higit pa. Na ang tamang gawin ay tanggapin ang kaunti, dahil tinutulungan ng Diyos ang mapagpakumbaba. Ngunit ang pagpapakumbaba ay hindi tungkol sa pagtatago, ito ay tungkol sa pagkilala sa sariling halaga nang hindi kailangang paliitin ito. Kapag nagtatagumpay ka ng may kamalayan, hindi mo kinukuha ang lugar ng iba. Ipinapakita mo ang daan. Naalala ko ang isang araw nang may lumapit sa akin na isang babae pagkatapos ng isang leksyon. Lubos siyang naantig at sinabi, "Bob,
Nang makita ko ang iyong paglalakbay, napagtanto ko na kaya ko ring baguhin ang sa akin. At sa sandaling iyon, naunawaan ko, ang tagumpay na ipinapakita mo ay hindi lamang para sa iyo, ito ay isang buhay na mensahe para sa iba. Sa bawat pagkakataong malagpasan mo ang isang limitasyon, pinapatunayan mo sa isang tao na posible ito. At marahil, iyan ang pinakadalisay na anyo ng paglilingkod sa sangkatauhan. Kaya, bakit tayo nakakaramdam ng pagkakasala sa paglago? Dahil ipinagugulo natin ang pagtanggap at ang pagkakabilang. Iniisip natin na para mahalin, kailangan nating manatiling pareho. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi na manatili kang maliit, ipinagdiriwang nito ang iyong paglawak. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay susuporta sa iyong ebolusyon, kahit hindi ka nila lubos na maintindihan. At ang mga lumalayo, hindi ka nila iniiwan nila ang bersyon mo na wala na. Ang pinakadakilang kalayaan na maaari mong maranasan ay ang payagan ang iyong sarili na yumaman nang walang paghingi ng tawad para dito. Kapag naunawaan mo na ang pagiging mayaman ay hindi isang gawa ng pagiging makasarili, kundi isang gawa ng kamalayan, nawawala ang pagkakasala. Dahil ang perang pumapasok sa iyong mga kamay ay maaaring gamitin upang lumikha, magbigay inspirasyon, at magbago. Ang pagyaman ay hindi tungkol sa pag-ipon, ito ay tungkol sa pag-aambag. At mas marami kang mayroon, mas marami kang magagawa. Isipin mo ito, kung ang mundo ay pinamumunuan ng mabubuti, may kamalayan, at mapagbigay na tao, at ang mga individual na ito ay mayaman din sa pananalapi, ano kaya ang magiging hitsura ng ating realidad? Ang kayamanan sa tamang kamay ay nagbabago ng mga kapalaran. Ngunit upang mangyari iyon, kailangan mo munang tanggapin ang ideya na ikaw ay kabilang sa mga taong iyon. Kaya, sa susunod na makaramdam ka ng pagkakasala sa pangangarap ng malaki, tandaan, walang mali sa pagnanais ng isang saganang buhay. Ang pagkakamali ay ang makontento sa mas kaunti kaysa sa nilikha ka. Hindi ka ginagantimpalaan ng buhay dahil sa pagiging mahinhin, tumutugon ito sa iyong panginginig. At ang panginginig ng pasasalamat ang pinakamataas na anyo ng pagpapakumbaba. Ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi tungkol sa pagtatago ng iyong liwanag. Ito ay tungkol sa paggamit nito upang liwanagin ang daan para sa iba. Hindi ka ipinanganak sa mundong ito upang magtago, ipinanganak ka upang lumawak. Hindi upang humingi ng tawad sa iyong tagumpay, kundi upang magbigay inspirasyon sa iba na magtagumpay din. At kapag naunawaan mo ito, ang tagumpay ay titigil sa pagiging isang mabigat na pasanin at magiging isang misyon. Dahil ang pinakadakilang layunin ng pagyaman ay hindi kailanman upang patunayan ang anuman sa sinuman, ito ay upang patunayan sa universo na naunawaan mo ang mensahe, ipinanganak ka upang lumago, at sa paglago mo, tinutulungan mo ang mundo na lumago kasama mo. Bago mo simulan ang iyong araw, isipin ang isang mahal mo, isang tao na marahil ay kailangan marinig ang eksaktong mensaheng ito ngayon. Isang tao na, dahil sa takot o pagdududa, ay nakalimutan ang sarili niyang potensyal, ang sarili niyang liwanag. Ibahagi ang video na ito sa taong iyon. Minsan, isang ideya lamang ang maaaring maging silaban na gumigising sa isang bagong buhay. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo sa pananatili mo hanggang dito, sa paglalaan mo ng iyong oras upang palawakin ang iyong kamalayan at pahintulutan ang mga salitang ito na magkaroon ng puwang sa loob mo. Magpatuloy sa landas na ito ng paglago, dahil sa bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong kasaganaan, itinataas mo rin ang mundo sa paligid mo. Inaabangan ko ang pakikipagkita sa iyo sa susunod na video.